Ayon kay Robert Kiyosaki, ang author ng libro na Rich Dad and Poor Dad, meron lang tayong apat na pamaraan para kumita ng pera sa mundong ito. Ang tawag niya dito ay cash flow quadrant. So, ano-ano ang mga ito? Number 1, pagiging empleyado. Ito yung nagtatrabaho ka para sa iyong boss. Ibig sabihin, isa kang empleyado sa isang kumpanya o sa isang negosyo na kung ano ang ipapagawa sa iyo, kailangan mo itong gawin kasi kung hindi mo ito gagawin, pwede kang tanggalin sa iyong kasalukuyang trabaho. Ibig sabihin, kung matanggal ka sa trabaho, wala ka ng income na matatanggap. Kumbaga, no work, no pay. At minsan pa, ang nakakalungkot pa bilang isang empleyado, kapag nalit ka, may kaltas ka agad ang sahod mo. Pero pag sumobra naman ang trabaho mo ng ilang minuto, wala naman itong bayad. So malinaw na bilang isang empleyado, para kumita ka lang ng pera, ang kapalit ito ay yung oras, pagsusumikap, lakas at ang iyong kakayahan at kaalaman sa isang trabaho para makatanggap ka ng sahod na kinsinas at katapusan galing sa iyong employer. By the way, sa ngayon po isa din po akong empleyado na kasalukuyan nagsusumikap para maibalik ko ang aking dating negosyo na pinabagsak ng pandemic. Sa pagiging empleyado naman, may pag-asa ka naman na ma-promote depende sa iyong pagsusumikap sa isang kumpanya para madagdagan pa ang income kapalit ang iyong promosyon. Kaya lang, dapat ihanda mo ang iyong sarili sa mas malaking responsibilidad kapalit ng pagka-promote mo. Number 2, self-employed. Ano-ano ba ang mga trabahong napapaloob sa pagiging self-employed? Okay, para mas malinaw, ang self-employed, ito yung klase ng isang trabaho o negosyo na ikaw talaga ang mag-aasikaso. Kumbaga, hindi gagana ang ganitong trabaho o negosyo kapag wala ka. Halimbawa nito ay isang tubero, isang electrician, engineer, video editor, graphic artist, designer, architect, at doktor at iba pa. Ito yung tinatawag na specialist. Ikaw mismo ang boss sa iyong sarili. Ang problema lang talaga dito sa self-employed, minsan kahit sabihin na natin na ikaw yung boss, pero darating talaga sa point na ang iyong trabaho at negosyo ay siyang magkukulong sa iyo. Halimbawa, mayroon kang isang negosyo o tindahan, hindi mo maiwan-iwan ito dahil takot kang manakawan. O di kaya kung wala ka sa tindahan mo, wala ka ring binta. Ang ganitong sitwasyon, ang tawag nito, self-employed. Meron kang maliit na negosyo na ikaw lang din ang nagpapatakbo nito o ikaw lang din ang sistema nito. Na ang ibig sabihin, kapag wala ka, wala ding kwenta ang negosyo mo. Tulad lang din ng isang surgeon o isang doktor, kaya sila tinatawag na specialist dahil may kakayahan sila na kayang gawin na sila lang mismo ang may kakayahan na gumawa. Number 3, pagninegosyo. Isang klaseng pangkabuhayan ito na gusto ng karamihan. Marami sa mga kababayan natin na nagsusumikap magkaroon ng negosyo. Yung iba nag-abroad para makalikom ng puhunan after 5 years o 10 years para makapagbukas ng sariling negosyo. At yung iba nagtatanong kung ano ba talaga ang magandang negosyo. Ang sagot ko nito, lahat ng negosyo ay maganda. Dahil ang negosyo nakadepende lang talaga ito sa isang negosyante. Kung magaling ka talaga na negosyante at tama ang negosyo na ginawa mo, at dagdag pa rito ang tamang pagpapatakbo nito, sigurado magtatagumpay ka talaga dito. Kasi kung napapansin mo ang mga negosyante, minsan hindi nagkakasundo-sundo dahil ito sa may kanya-kanyang paraan o diskarte sa pagpapalago ng negosyo. Pero pare-parehas silang nagtatagumpay. Number 4, dapat meron tayong investment. Sa pagiging investor, hindi man ito madali, pero kaya itong alamin o pag-aralan para matutunan natin ang tamang paglagay ng pera dito. Dahil isa ito sa pinaka-importanteng parte ng klase ng pangkabuhayan na hinahangad ng karamihan, ang magkakaroon ng investment o ang pagiging investor. Kapag empleyado ka at kumikita ka na, dapat may makapaglaan ka ng pera para mailagay sa investment. At kung self-employed ka naman, sikapin mong makapagtabi ng pera para sa investment. Tulad din ito kung isa kang negosyante na dapat priority mo na makalagay ka pa ng pera para sa investment para mas mapalago pa ang pera mo in the future. Bakit ba mahalaga ang magiging investor tayo? Ang magandang sagot nito, dahil ang ating income ay pwedeng mawala pero ang ating expenses hindi ito mawala habang buhay pa tayo. Sa ayaw at gusto mo, tatanda talaga tayo. Siyempre magre-retiro. Kung ang asahan mo na lang na income ay galing sa pension mo, kahit pa sabihin na natin na kahit papano may income ka pa rin, pero hindi natin alam kung ang pensyon natin ay para na lang sa mga maintenance na gamot sa time na yan. Kaya mahalaga na may iba pa tayong aasahan na income, bunga ng pagiging isang investor, okay? So maraming salamat po ulit sa pagsubaybay. Sana may natutunan po kayo. Maraming salamat.